5 minority senators ang naghain ng resolusyon para kusang sumuko sa mga otoridad si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang sagot naman sa kanila ni Senator Bato, huwag kayong atat. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles. Pops J, muling ang nakadalo sa sesyon ng Senado ngayong hapon si Senador Bato de la Rosa sa kabila ng kanyang warrant of arrest na inilabas nga ng International Criminal Court o ICC. Tinabla niya naman ang panawagan ng ilang mga kapwa-senador kaugnay ng kanyang pananatili sa protective custody ng Senado. Sabi nga po sa kanya, masyado kayo tatad na makulong ako. Hintayin lang ninyo, pabigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. So, huwag na sila atat-atat. Yan ang sagot ni Senador Ronald de la Rosa sa resolusyon ng ilang senador na hinihimok siyang voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Kasunod ito ng pag-ansil ng International Criminal Court sa arrest warrant laban kay de la Rosa dahil sa crimes against humanity. Kabilang sa mga lumagda sa Senate Resolution 395 ay ang mga miyembro ng minorya, sina dating Senate President Tito Soto, Bam Aquino, Risa Hontiveros, Ping Lacson at Kiko Pangilinan. Kaya para kay De La Rosa, nakalulungkot na mismong kapwa-senador pa raw niya ang nagpapaalis sa kanya. Nanindigan siyang tanging sa local court lamang siya susuko. Pero mapastikan, sila rin yung lima na yan. Kapag sila ang nilagay sa aking sitwasyon, I don't know how they will feel pag ako umirka ng resolution calling for them to surrender. Tingnan natin. Ako mag-gano'n. Anong ramdaman nila. Kung sa ngayon, siguro nagawa nila. Whatever, anong reason na bakit lang ginawa yan, okay na sa akin. Sanay ako na maghirap. Inilantad naman ni NBI Director Melvin Matibag na nakisakay umano sa isang kapwa-senador sa De La Rosa papunta sa Senado noong Lunes bago siya hinabol ng NBI. Pero ayaw niyang sabihin kung sino ang senador na ito. Hindi ko na sabihin ng pinasakay na nga kita, magpakuha ka pa. Ang kinumpirma ni De La Rosa, si ngayon Senate President Alan Peter Cayetano ang nakausap niya bago muling humarap sa Senado noong Lunes. Nananatili siya sa protective custody ng Senado. Kabi-kabilang protesta naman ang idinaos sa labas ng Senado. Magdamagan doon ang mga supporters ni De La Rosa habang dumating na rin ang mga anti-Bato. Giit ng iba, sila na raw ang magpapatupad ng citizen's arrest sa senador dahil sa patuloy na banta sa kanyang kalayaan. Nananawagan si Senador Bato de la Rosa ng suporta mula sa kanyang mga kabaro at kapwa Cavalier sa Philippine Military Academy o PMA. Sinabayan niya pa ito ng pagkanta ng PMA hymn. Payapang suporta raw ang hiling niya. Generation C, our country free. Only to righteous way, those solid ranks of gray, thy virtues to display. Academy, oh hail to thee. Pops J, sa sesyon ng plenaryo ng Senado ngayong hapon ay kinumpir nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na sa kotse niya sumakay si Senator Bato de la Rosa noong Lunes para makapasok ito ng Senado. Nagkaroon naman ng speech si Senator Pia Cayetano na kanyang kapatid at sinita o pinuna ang pagbanggit ni Senator Ping Lacson sa kanyang pangalan na ito yung may-ari ng sasakyan na ginamit ni De La Rosa para makapasok ng Senado. Pero agad naman na humingi ng paumanhin si Senator Ping Lacson at inamin naman na fairly reliable yung source ng kanyang information. So parang maaari talaga na tama o hindi yung kanyang source, pero nakumpirma nga na ito ay kay Senator Alan Cayetano at humingi ng paumanhin si Senator Ping Lacson. Pops J. Arles, nasabi ba paano nagdesisyon na sasakay sa van ni Senador Cayetano si Senator Bato papasok ng Senado? Pops J, ayon kay SP
Cayetano, no, ay tumawag daw sa kanya itong si Bato, Senator Bato de la Rosa, para nga makapasok sa Senado noong Lunes, May 11, no. Sabi niya, when I talked to him, he asked, how can I go into the Senate? And nagulat daw siya dito, no, o medyo nagtataka dahil in the first place, senador daw siya, at bakit nga niya kailangan maghanap ng paraan para makapasok dito sa Senado, no. So ayun, pinasakay daw sa kanyang sasakyan, pero hindi kinonfirm kung sa kaparehas sa sasakyan na kanyang lulan mismo papasok ng Senado o separate van, kagaya ng mga naunang nabanggit ng iba nating otoridad. Siguro bigyang linaw natin, Arles, kung bakit mahalaga at pinag-uusapan itong kung saan sumakay si Senator Bato. No? Ibig sabihin, hindi inaasahan na bababa si Senator Bato mula sa isang sasakyan na pag-aari ng isa pang senador. Kaya parang nagkabiglaan, ganun ba? At tama ka dyan, Pops J, no? At kabukod pa dyan ay 6 na buwan na hindi pumapasok sa Senado itong si Senador Bato de la Rosa. At anong weekend actually na kinita at narinig-rinig na natin na posible nga na humarap siya dito sa Senado after 6 months na hindi pagpapakita para bumoto ng mapalitan yung Senate President dito, no? At maalis nga si SP Soto dati, no? And ayun, parang yung boto niya ay kasama doon sa mga bilang na kailangan para makakuha sila ng majority votes at mailuklok, no, si Cayetano. And paglilinaw, Pops J, no, hindi raw alam ng ibang mga senador galing sa majority na biglang papasok o darating itong si De La Rosa noong Lunes, 6 na buwan mula nang huli siyang pumasok ng Senado. Ayun. Arles, sa ngayon, sa mga oras na ito, nasa na ba si Senator Bato? May balita ba sa hiling niyang TRO sa ICC warrant mula sa Supreme Court? Pops J, sa ngayon ay ang huli nating confirmation ay nasa session break yung Senado, no. Nagpanandalian lamang, no, para sa ilang concerns nila. May mga naririnig tayo na hindi raw napagbigyan yung TRO at baka nga anytime maaresto na itong si Senator Bato de la Rosa mula sa NBI, no, yung mga kinatawan nito papunta dito, kaya medyo naka-heightened alert dito sa Senado at aasahan natin kung ano nga ba yung magiging development na yan. Pero paglilinaw, hindi pa yan kumpirmado at patuloy tayo nagbabantay dito sa Senado. Nakarinig din tayo ng mga balita na medyo may komosyon sa pagitan ni Senator Kiko Pangilinan at ni Senator Robin Padilla dahilan para nga bigla ang mag-suspend ng session ngayong araw. Okay, sabi ng Department of Justice, pwedeng isurrender ng pamahalaan si Senator Bato sa ICC. Anong reaksyon niya riyan at ng iba pang mga senador? Pops J, para kay Senator Bato de la Rosa, no, ang kanyang nais nga ipakinggan ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang hiling na kumaari nga daw ay isipin din yung kanyang kapakanan bilang Pilipino, no, dahil ang pag-surrender daw sa kanya sa International Criminal Court ay hindi lamang tungkol sa arrest warrant na ilalabas sa kanya, no, kundi ganun din sa ating pagsuko ng ating soberanya na sinusugan naman ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech kaninang hapon, no. At iniginigiit nga na may working court dito sa Pilipinas at kailangan dito siya litisin, no. Isa yan sa mga dahilan kung bakit inakyat na nga sa Korte Suprema itong arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Arles, nabanggit mo sina Senador Padilla at Pangilinan, no, sa plenaryo. Nagkaharap ulit sila. Kamusta matapos ang sagutan kahapon? Pops J, winelcome actually, no, ni Senator Kiko Pangilinan yung plano nga ni Senator Padilla na mag-file ng ethics complaint sa kanya, pero itong si Padilla ang nais humingi ng paumanhin nga sa kanya at na-strike off the record yung pagtawag sa kanya o yung pagsigaw sa kanya, no, dahil ayon sa kanya ayaw daw niyang itong makita or marinig ng kanyang mga apo o kanyang mga anak, no, na yung isang Muslim senator daw ay sinisigaw-sigawan sa Senado, no, na pero agiit naman, no, ni Senator Kiko Pangilinan, bukas siya sa ethics complaint at may mga bagay daw na mas importante at dapat nilang pag-usapan lalo na sa mga kinaharap na hamon ng bansa. Bago nga nag-break, Arles, sinabi nga nitong si Senator Pangilinan na sa Ethics Committee na lamang pag-usapan itong issue na ito.